Ito nga mga kabig, hindi na humahaba ang ating pag-uusapan. Nagsalita ho itong si former PACC, si Greco Belhica, na hindi nga naman mga ka-update problema ang bagyo. Kasi nga ho, mga ka-update, unang-una sa lahat, napaghahandahan ho ito ng ating mga kababayan. Kaya ito pong pinaka-problema dito ay yung baha. Kung saan ho dadaloy o mapupunta yung tubig na ibubuhos ng ulan, ng ilog, ng kung saan man, kung dagat, yun po yung mga pinaka-problema ho natin. Kaya mga update, basahin ho natin dito. Hindi problema ang bagyo na paghahandaan yan. Ang problema, baha. Dahil kaya may baha, dahil sa mga korap na congressman at opisyal. Diba, ito po yung unang-unang pinaka-importante sa lahat mga update. Kung may maayos ho tayong dike, dam, may daluyan po itong mga tubig baha, hindi ho tayo namumroblema tulad ngayon sa nangyari sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Kasi ho, napakalala ho nang nangyari sa ating mga kababayan. May mga nasawi, mga kapatid, unang-una yan. Meron din po mga bahay na wasak-wasak, halos inanod na ho. Pero ano hong ginagawa ng ating presidente? Panigurado mga update, bebentahan ho yan ng mga 20 pesos na bigas. Oo, makakatulong ka, pinansal. Magkano? 5,000, 10,000. Sapat ba yun para sa mga ginawa niyong pandarambong kukurap sa mga Pilipino? Hindi ho sapat yun. Buhay po yung naging kapalit ng 10,000 at 5,000 ipinamimigay ni Marcos Jr. Diba? Unang-una mga update, dapat iniisip ho nila sana yung kapakanan ng mga Pilipino. Hindi ho yung pagnanakaw, pambubulsa nila. Kasi sino ho ba'y nahihirapan? Yung mga ordinaryong Pilipino. Wala ho tayong jet, wala ho tayong barko, wala ho tayong eroplano, wala ho tayong malaking mansyon na katulad ng mga magnanakaw na ito. Diba? Sila ho nag-e-enjoy, humihiga lamang sa kanilang bilyon na ninakaw, milyon. Tayong mga ordinaryong Pilipino, hihintayin ho natin humupa yung baha. Kung may matitira pa ba sa ating gamit. Yan po ba yung gusto natin? Hindi ho. Ang gusto natin mga ka-update, hindi pa bagsakin ang gobyerno, kundi mabago. Kung mag-iimbestiga kayo sa past admin, unahin nyo yung sitwasyon nyo. Kung sino nakaluklok, yun dapat ang imbestigahan, hindi yung pinag-iinitan ho nila, yung si Pangulong Duterte. Ano po ba ito? Turuan? Turuan po ba? Parang ginagago na lang ho nila yung mga Pilipino. Ito ho si Auntie Claire Castro, kahit na ano pong pagtatalakin dyan sa Malacanang, milyong-milyong Pilipino ho ang nagmamahal, sumusuporta dito kay Pangulong Duterte. O kung ganito mga ka-update, balik na rin natin yung sitwasyon. Si Marcos Jr. yung ipatapon dyan sa ICC. Si Pangulong Duterte ho yung magpapatapon sa kanya. Tingin nyo ho ba may taong susuporta na gustong pauwiin si Marcos? Tanong ko lang ho sa inyo. Panigurado at panigurado, wala ho. Sino pong gusto magpauwi sa kanya? Yung mga trolls niya sa Facebook, sa social media. Pero wala akong susuporta dyan, lalong-lalo na kung paano suportahan si Pangulong Duterte. Isipin mo mga OFWs nire-respeto, minamahal si Pangulong Duterte. Ganon din si VP Sara. Pero itong si Marcos Jr., try nyo hong ipatapon dyan sa ICC. Dahil isa pa o itong crime against humanity, ito kasing corruption sa flood control. Isipin nyo ilang tao yung namatay, 200. Hindi lang ho yan. Hindi lang ho sigurado. Baka may hindi pa ho natitrace sa ating mga kababayan. May mga nawawala pa. Nasa 100 pa daw po. Diba? Crime against humanity din ho yan. Yung corruption dyan sa flood control. Kaya ano po sa tingin nyo mga update? May hahanap ba kay Marcos Jr. para pauwiin siya sa Pilipinas kung sakaling matapon siya sa ICC? Tanong ko lang ho sa inyo. Magkomento ho kayo mga ka-update. Kung wala ho, normal ho yan. Kasi wala naman pong sumusuporta. Nagmamahal dyan kay Marcos Jr. Kaya mga update, simulan na ho natin ito. Kamustahin ho natin ang nangyayaring kaso kay Pangulong Duterte. Huwag na ho natin paligoy-ligoy pa. Reactan na ho tayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Earlier stated in the first part of this two-part column last week, the preliminary examination conducted by the ICC cannot be part of the matter under the latter's consideration prior to the effective withdrawal of the Philippines because the preliminary examination was not and can never be a part of the preliminary investigation on the charges against Duterte because what the ICC was considering at the time was whether or not it could take cognizance of the case against Duterte based on the principle of complementarity.
i.e., whether or not our country has the capacity to prosecute offenders committing crimes against humanity, and if it has such capacity, the ICC can assume jurisdiction or having the capacity to prosecute, fails to prosecute, in which event the ICC can take jurisdiction. Article 127, Section 2 of the Rome Statute that the ICC zealously but wrongly invoke assumes that the ICC has already predetermined that it has jurisdiction over the case based on the principle of complementarity, a determination of the application of which is a mandatory requirement. As stated earlier as well, for the ICC to rule that the preliminary examination, the application of the principle of complementarity is a matter within the purview of Article 117, Section 2, is to divest all the member states of their sovereignty, because even if they withdraw their membership, they have no choice but to be under the jurisdiction of the ICC by just being members thereof. By so doing, the ICC clothes itself with the absolute power to remove the country's sovereignty inherent to their birthright. 3 grounds to question. Yes, Attorney. Portion na yan. Tayo dyan. Batay dun sa desisyon ng International Criminal Court sa inihain na pag-challenge sa jurisdiction nila. Mukhang ang ipinunto nitong defense team ay yung paghain nila ng preliminary investigation o pagsimula ng investigation nila. 2 taon makalipas yung pag-aklas ng bansa sa ICC. At sinasabi po natin doon na yung kaninang katwiran, kasi sinasabi ng defense team, wala na kayong kapangyarihan o jurisdiction sa amin. Sapagkat sa ilalim ng Rome Statute, kailangan, kung gusto nyo magkaroon pa ng jurisdiction sa amin, mga umaklas na bansa, kailangan maghain ka o magsimula kayo ng formal na investigation sa demanda ng akusado sa loob ng 1 taon matapos maging epektibo yung withdrawal. Pero ang ginawa ninyo, sabi ng defense team, kayo ay lumampas 2 taon. Actually, yung teorya ng defense team, you will notice, yun ang matagal na natin para na nga tayo silang plaka. Yun ang palagi natin sinasabi noon. So, yun ang sinasabi nila. Sabi naman ng ICC, hindi. Kasi nagsimula kami bago pa kayo umaklas. Nag-imbestiga na kami. Kung matatandaan mo, nagkaroon pa ng ng palitan ng mga naratibo sa pagitan ng gobyerno at ng ICC. Kasi nung pumasok sila, di ba, nagkaroon ng mga submission na demanda. Pagkatapos, pumasok na ICC. At ang gobyerno noon, sabi ni Presidente Duterte, following the position of the former president in the previous administration, walang jurisdiction. Kasi Yan mga kabdit, wala na ho talagang jurisdiction yung ICC dito sa ating bansa. Kasi 2019 pa lang ho, kumalas na si Pangulong Duterte. Diba? Tapos noong nagsalita si Marcos Jr. noong nakaluklok na siya, hindi niya raw ho, wala ho raw siyang Pilipinong ipapatapon o ipapa-ICC. Pero kinakain niya ho lahat yan. Kasi nga mga kabdit, lahat ng pwedeng ikaso kay Pangulong Duterte, lahat unang gusto nilang isampang kaso, gagawin na ho nila para ho, habang nasa ICC si Pangulong Duterte, wala ho laban. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Hanggat ngayon mga update, gusto na ho nilang doon matigok o mawala si Pangulong Duterte. Kaya yung milyong-milyong Pilipino sumuporta dito kay Marcos na galit na ho sa akin. Kasi unang-una sa lahat, napakawalang hiya po niya. Isipin po ninyo mga update. Si Pangulong Duterte, siya ho ang nagsabing ipalibing sa libingan ng mga bayani yung tatay ho nilang. Alam naman po natin kung ano yung history ng tatay niya. Siya lang ho yung gumawa niyan. Pero ano hong ginawa niya? Pinatapon niya ho, pinadala niya sa ICC. May jurisdiction po yung Pilipinas. Pwede hong litisin si Tatay Digong dito. Pero ano hong ginawa? Wala ho mga kabdi.
nilapastanganan po nila si Pangulong Duterte. Dahil ho sa kasakiman, diyan ho sa kapangyarihan. Others, umaklas na nga. Pinagpipilitan pa rin ng ICC noon na pumasok sila. At ang pinag-uusapan noon, sabi ng gobyerno, na tamang ang posisyon, teka muna, sa ilalim ng principle of complementarity, wala pa kayong jurisdiction sa amin. Kasi yung principle of complementarity yung tinatawag, magkakaroon lamang kayo ng jurisdiction sa aming mga miyembro ng bansa kung ang bansa na miyembro ay walang kakayahan na usigin yung mga nagkamit ng krimen laban sa sangkatauhan, o tinatawag na crimes against humanity. At kung walang kakayahan, saka lang kayo makakapasok sa amin. At kung kahit na kami may kakayahan, pero ayaw naming dumalaw, dahil siguro kami ang mismo dahilan, kami mismo ang lumalaban, pwede na rin kayong pumasok. Yun ang pinag-uusapan nila. Ang ICC at the time at ang prosecutor, hindi pinag-uusapan ang demanda ni Presidente Duterte. Pinag-uusapan pa lamang nila kung maaari silang mag-assume o mag-assume ng jurisdiction. Pero sinasabi ng ICC, hindi, kasama yun eh. Kasi under Article 127, Paragraph 2, sinasabi doon na pag meron kaming nasimula na anumang bagay, talaga kasi doon, any matter under consideration by the ICC prior to the withdrawal, pasok kayo. You know, ang kanilang sabi ko, mukha yatang malabong katwiran yun. That's absurd, that's illogical, it's nonsensical. Bakit ganun? Kaya ako inilagay yung principle of complementarity. Kasi yung sovereignty yung tinatawag. Ano ba sovereignty? Ang kapangyarihan na lumikha ng mga batas at pairalan ito at mamahala ang isang pamalaan o ang isang bansa ng sarili nilang sistema pampolitika at legal nang hindi pinakikialaman ng tagalabas na bansa. In other words, sovereignty is the supreme authority to enact laws and to govern without external control. Yan o ang sovereignty ngayon. Dahil may mga pagkakataon nung mga nakaraang taon na merong mga presidente, merong mga diktador, mga tyrants na namuno sa kanilang bansa kung saan nilabag nila ang karapatan ng tao ng kanilang mamamayan, kung saan pinapapatay nila maliban pa sa pagnanakaw ng kayamanan ng bayan. Nagkasundo yung mga bansa, natakot sila, sabi niya baka mangyari sa amin yan. So sumali sila sa International Criminal Court para managot dahil kung hindi nila kaya ng bansa, hindi nila kayang panagutin yung presidente nila na nagkamit ng krimen, merong venue, merong remedyo. Yun lang ang pagkakataon na yung kanilang katutubong kapangyarihan na mamahala sa sarili ng gobyerno ay ibibigay nila yung isang bahagi doon. Part of that sovereignty na tinatawag. But, binibigay nila yan, may kondisyon. Hindi absolute. Makikialam ka lang sa amin, papayag lang kami, kung hindi namin kayang usigin. At kung kahit na kaya namin, kung ayaw namin gumalaw. That's the only condition that you can come in. Yun o ang pinag-uusapan nila noon. Hindi pa nila iniimbestiga yung demanda kay Presidente Duterte. Pero sinasabi nga nila, hindi, sabi namin na sa Rome Statute, any matter. Maliho yun. Yung any matter only refers to the charges. Hindi pa pinag-uusapan yung demanda eh. Pinag-uusapan pala kung makakapasok ba kayo sa amin o hindi. So hindi magiging bahagi yon ng any matter. Otherwise,
Paghahayaan natin yon, abay lahat. The moment na may magreklamo dyan sa ICC, pasok na lahat. Wala ka na ngayong, hindi mo na i-consider yung mga kondisyon. Kasi any matter eh. Can you imagine any matter? Di ibig sabihin, the moment magdemanda at tinanggap namin, hindi na kayo pa pwede. Ba't pa kayo nagkaroon ng tinatawag na withdrawal clause na pwedeng umalis? Yung pala, wala naman palang konsekwensya yun. Pangalawa, parang the moment maging miyembro ka, wala ka ng sovereignty. Hindi po pwede yun. Kaya yun po ang sinasabi natin na itong defense team, kailangan sabihin nila yun. Kasi kung ililimit mo lang, sabihin mo lang, hindi, under the wrong statute, 2 years after the effective withdrawal, wala na kayong jurisdiction. Kailangan sabihin mo sa kanila na kung kung pagpipilitan nyo na yung any matter refers to any matter na kinonsider nyo the moment may nag-submit sa inyo ng reklamo, di ibig sabihin, talaga palang wala na kaming kapangyarihan kahit na anuman. Sinuko na namin ng aming sovereignty sa inyo. Dahil maging miyembro lang, kahit merong sinasabing mag-withdraw, hindi rin kami po pwede. Pero may financial obligation na kami, pwede pa kami mag-cooperate. Parang pa kayo nagkaroon. Madalit sabi, the ICC, by ruling such kind of doctrine that any matter refers to any matter under consideration the moment the submission is filed, it means it has arrogated unto itself the power to assume jurisdiction to every member state regardless of anything. Maging miyembro ka lang. Hindi naman po pwede yun. Yun ang pinupunto ko doon sa aking artikulo. Dahil yun ang unang niruling ng ICC. Kaya sabi ko, may dagdagan nyo, i-amplify nyo yung rason. Hindi po pwede kayo mag-limit lang doon sa, hindi. Sabi nyo, dapat within 1 year, 2 years kayo. Kailangan bigyan nyo ng reason na pag yan ang magiging doktrina nyo, tinanggalan nyo na ng kapangyarihan, ng kasarinlan ng lahat na membro ng bansa. Wala nang karapatan. Kayo na ang bossing all over pala. Wala na pala kami. Wala na kami palang binatbat. Dapat ganun ang mga argumento nila. To continue your discussion, Attorney Sal, you also, alam ko in-expound mo na, Attorney Sal, no? Pero babasahin ko pa rin yung sinabi mo sa article mo na 3 grounds to question the jurisdiction of the ICC must be raised. You said, number 1, the Rome Statute that created the International Criminal Court is unenforceable in the Philippines. It has no binding force and has no legal effect in the Philippines nor in its citizens because the mandatory requirement for its publication was never complied with. Under Article 2 of the new Civil Code, laws which are not published in the official gazette are without legal effect and unenforceable. In a 1985 case, Tovera v. Tañada Court, GRL-63915, in April 24, 1985, the Supreme Court ruled that all laws not published in the official gazette have no binding force and effect. Number 2, the application of the principle of complementarity divests the ICC of jurisdiction over the country and Duterte. To reiterate, the ICC can only acquire jurisdiction over a member state, in this case, the Philippines, in the prosecution of the crimes against humanity if our country does not have the legal wherewithal to prosecute the offenders or having the resources to prosecute. Our government fails or refuses to prosecute, most probably because the offenders are the ones running the government. On both counts, the Philippines has the capacity to prosecute. It has a robust legal system. It has prosecuted and convicted thousands of criminals. It has arrested, prosecuted, and jailed 2 presidents, namely Joseph Ejercito Estrada, who was subsequently pardoned, and Gloria Macapagal-Arroyo was later acquitted and ousted another president, Ferdinand Edredin Marcos, the father of the current president. Currently, there are active pending cases before various courts and before the Department of Justice, unquestionable and overwhelming proof that the Philippines is not remiss or impotent in prosecuting suspected criminals make it crystal clear that the ICC cannot assume jurisdiction over the Philippines and Duterte.
Number 3, the effective withdrawal of the Philippines from the ICC in 2019 removed the latter from acquiring jurisdiction over Duterte. This particular ground, raised and junked by the ICC, must be revisited and amplified. The reason proffered by the ICC that it retains jurisdiction over Duterte because the preliminary examination it conducted forms part of the complaints against Duterte on crimes against humanity when the Philippines was still a member of the ICC and therefore within the purview of Article 27 of the Rome Statute must be demolished. ICC's reasoning is fallacious. It is likewise illogical, nonsensical, and anathema to the country for the following reasons. The Rome Statute never became enforceable in the Philippines because it was never published in the official gazette. Hence, necessarily, the Philippines never became a member of the ICC. Even assuming it was enforceable, the very Rome Statute imposes a sine qua non before the ICC could assume jurisdiction, as explained in the earlier part of this column. It has to confront itself with application of the principle of complementary. It cannot escape from the application of that doctrine. It cannot pompously and incorrigibly rule that the matter of determining whether under the principle of complementarity or complementary it can acquire jurisdiction of the country and Duterte is a matter within the ambit of Article 127, Section 2 and part of the preliminary investigation. Such insistence by the ICC only shows that it is hell-bent on pursuing the case against Duterte to justify its existence and relevance in the face of accusation against it for using the entity as a political tool to prosecute rulers and governors belonging to the black race. The record shows it has not prosecuted any official of the white race. No wonder powerful countries have not joined as members of the ICC, and the latter is facing financial sanctions from the United States, which threatens its very existence. So selective sila, Attorney Sal, kung sino kakasuhan nila. Ang pinupunto ko doon, kasi gaya na ang defense team nakapokus lamang doon sa ground na wala kayong jurisdiction kasi ginawa niya yung investigasyon. 2 taon malipas na epektibo na yung aming withdrawal. Ang sabi ko dyan, dapat dagdagan nila ang kanilang grounds. Kaya in-enumerate ko, kailangan ang ground nila isa. Wala kayong jurisdiction mulat sa poll. Bakit? Sapagkat sa ating saligang batas, meron tayong tinatawag na due process clause kung saan kung gusto mong tanggalan ng buhay, ng ari-arian at ng kalayaan ng isang mamamayan, kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. At dahil dyan sa due process clause sa saligang batas, nagkaroon tayo ng batas sa Kodigo Sibil na bago mo mapanagot ang isang mamamayan sa isang krimen, dapat yung mamamayan na yan, alam niya na merong nag-i-existing batas kaugnay dun sa kanyang ginawa. At para yung presumption na alam niya yon, kailangan yung batas na napasa at napirmahan ng presidente o kahit na anong tratado man that imposes penalty, kailangan ilathala mo sa official gazette o kaya naman sa isang newspaper of general circulation ng 3 beses. Yung pong paglathala sa official gazette at paglathala sa mga dyaryo, hindi po nangyari yun ng kalimutan. Kaya madali sabi, yung Rome Statute na pinaiiral nila ngayon, wala hong batas, wala hong buhay. Madalit sabi, walang binding effect sa supposed to be sa ating bansa. Kasi yung Rome Statute, hindi mo sinunod yung reglamento na itinatakda na sa ligang batas. Ito na yan, kaya sinasabi ko, doon sa kaso ng Tovera versus Tanyada, kami yung mga abogado noon sa Mabini, Movement of Attorneys for Brotherhood and Integrity Nationalism, sa panahon ng Marcos Sr., kasi marami siyang pinalalabas ng mga dekreto, presidential decree,
Naghain kami ng demanda, Tito Vera, yung executive secretary noon. Sabi namin sa Korte Suprema, sabi ko sa ating saligang batas, kailangan ilathala ito, mga batas na ito, bago magkaroon ng buhay at saka epekto. Kaya yung mga presidential decree, hindi naman nila nilalathala. Paano malalaman ng tao na mali na pala yung ginagawa nila, basta ikukulong mo na lang dahil lumabag? Kaya sabi ko ng Korte Suprema, tama, lahat ng presidential decree na hindi pa nailalabas, ilabas niya yan, ilathala niya sa official gazette. Otherwise, walang epekto yan, walang binding force yan. O kaya, sinasabi po natin ngayon na ang defense team sa The Hague, huwag lang kayong ilimit ang inyong argumento dun sa umaklas kayo at nag-imbestiga sila 2 taon matapos yung epektibong pagkaklas ng bansa. Kailangan, hanapin nyo lahat ng pwedeng grounds. So that is one ground na walang jurisdiction mulat sa poll. Mulat sa poll, from the very beginning, wala kayong jurisdiction. Kaya hindi Iyan nga mga kabdit, wala ho talagang jurisdiction yung ICC kasi nga 2019 pa kumalas si Pangulong Duterte. Kaya mga kabdit, magkomento ho kayo itong nangyayari sa ating Pangulong Duterte. Kung payag po ba kayo na siya ay makakauwi tapos si Marcos ang kakasuhan, tingnan ho natin kung magugustuhan ba siya na pauwiin ng mga Pilipino. Kaya mga kabdit, dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video.